Alam mo ba na hindi lang manok yung ginagawang tinola? Dahil pwede din itong gawin sa isda. Tara, samahan mo ako dahil sa video ito, magluluto tayo na napakasarap at napaka-healthy na tinolang tuna belly. Simulan na natin ating pagluluto. Kumuha na nga ako dito ng kawali. Papainitin lang natin ito. At once uminit na ito, maglagay na tayo ng kaunting mantika. At once uminit na yung ating mantika na inilagay, magsimula na tayo mag-isa. Naglagay na nga ako dito ng pulang sibuyas. Susunod ko naman itong ating dinikdik na bawang. At para mabawasan yung lansa ng ating lulutuing ulam, maglalagay din tayo dito ng kaunting luya. Bali sa luya naman ay hiniwa ko lang ito ng pahaba. At para kompletos ricados yung ating panggisa, maglalagay tayo dito ng kamatis. 3 pirasong kamatis yung inilalagay ko dito. Pero ito naman ay nakadepende sa inyo. Kung gusto nyo mas madami ay okay lang naman. At once ganito na itsura ng ating mga panggisang sangkap, ilagay na natin itong ating tuna belly. Bali, gigisa din natin ito para nga mabawasan yung lansa nito. Nakakatulong nga sa pagpapawala or pag-aalis ng lansa ang paggigisa. Tuloy-tuloy tayo sa paggigisa hanggang sa magkulay light brown ang kulay ng ating tuna belly. At once ganito na itsura niya, maglagay na tayo ng mga pampalasa. Naglagay na nga ako dito ng patis, naglagay na din ako dito ng pamintang durog, at haluin lang natin to para kumapit itong ating mga pampalasa inilagay dito sa ating tuna belly. At maglalagay na din tayo dito ng itlog ng tuna. Ito naman ay optional. Kung wala naman kayong itlog ng tuna ay skip nyo na to. At maglalagay din tayo dito ng tanlay. Makakatulong ito para mas maging mabango yung ating lulutuing ulam. At this point, naglalagay na ako ng tubig. Sa tubig naman ay nakadepende sa inyo. Kung marami yung kakain ay damihan nyo na yung tubig para mas maraming sabaw, di ba? Takpan natin ito at pakuluin natin ito kahit mga 5 minuto. Makalipas ng 5 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito naman sa part ito ay titikman ko na kung pasok na sa aking panlasa ang lasa nito. Dahil nga para sa akin ay okay na yung alat nito. Maglalagay na lang din ako dito ng Ajinomoto. Ito naman ay optional. Kung ayaw nyo na gumamit ng bitchin or Ajinomoto, pwede nga magic sarap. Walang problema yan. Haluin lang natin to para kumalat yung ating inilagay na Ajinomoto dito sa ating nilulutong ulam. At dahil nga mabilis lang naman maluto itong ating nilulutong ulam, halos patapos na din ako sa aking pagluluto. Ilalagay ko na yung ating panghuling sangkap na gulay. Meron tayo ditong gulay na pechay at naglagay na din ako dito ng dahon ng sile. Para tinulang-tinola yung dating, di ba? At naglagay na din ako dito ng green na sile para medyo may kaunting anghang naman yung sabaw. Tinakpan ko lang ito ng 1 minuto para maluto lang yung ating mga inilagay na gulay. At makalipas nga ng 1 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa part nito ay lutong-luto na nga itong ating ulam pa ng halian. Pwede na natin ito i-serve. Ito na nga yung ating tinolang tuna belly. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago natin recipe ibinahagi, baka pwede mo naman to i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!